So iwas tisod, iwas disgrasya na kung saan sigurado na mas safe yung gagamit niyan. Halos lahat po ng mga Raisay natin ay 18cm po yan. Kahit patungan mo ng wood planks dito, papatungan mo rin ng wood planks dito. Ibig sabihin, 18cm pa rin yung finish niya. I-try naman natin, o kaya step natin dito. Yan, 25cm yan. Kasi nga, may offset tayo na 5cm. Start na layout natin na kung saan lagi kayo magbe-base kung may matatamaan ba siyang beam o kaya naman slab. Kung ito buo ba siya na slab ay kunin mo yung sukat o kaya yung height natin. Ito yung tiles na napili nila mga. Yan. So, unit 1 natin. Yan, na-tilesan na rin. Pati zero ko na lang niya yung gagawin. Kumbaga, may papagawa ko sa mga tropa. Ano? 1240 I mean. Bilis na lang pag nakamotor ka. Ito nga kasi ginagawa nila, tinatanggal nila yung palto. Yan, o. Nakakatakot dito kasi matagal na rin ito. Tignan natin kung gaano kahaba yung traffic. Pati motor, di nila pinapalasa. Boydi! Boydi yun, si Boydi, galing Bulacan. Yan ang kagandahan niya pag nakamotor tayo. Bilis na lang. Pagka nakasasakyan ako, halos sumabot ng 1 oras din. Pero dati kasi to, pag nung hindi pa traffic to, umabot lang ako 20 minutes, 30 minutes. Ngayon, nakuha natin ulit yun, yung 20 minutes na yun. So, tayo sa loob. Ayan, dito na nga tayo. Bombang project, no? At sa ngayon nga, ibibigyan ko kayo ng update dito kung ano na yung mga ginagawa namin. Ayan, pina-primeran ko na lahat yan. Mga bakal na ginagamit natin ngayon dito sa stair. So dito naman, ayan, pabaunan natin yan ng PVC pipe para dun sa may floor drain natin sa downspout. So dito sa baba, ginagawa ng tropa. Ayan, binabagbag pa lang to, medyo madugo eh. Ayan, dito sila. Ano, inilakaman nyo ako? Ha? Nabasa niyo yung chat ko? Hindi. Hindi. Ayun. Sumisayang na sila. At mukhang itlog ata ulamin nyo ah. Ay, tingnan muna natin yung CR bago tayo umakyat. Akyat tayo sa taas. So dito, okay naman na. So installed na lahat. Kumbaga yung ceiling na lang. Tapos yung sink na lang niya. Ayan, napaka-cute, no? Iba pa rin kasi ang dating ng puti talaga. So, kaya tayo sa taas kung saan ganito yung hagdan. At blinag na rin natin to kung ano yung rason kung bakit natin siya binabagbag. Ngayon, tinan nyo, bakal pa lang, ano? So, alam nyo naman kung paano at kung ano dapat. So, sa ngayon, binagbag natin yan. Isa pa, tumatama dun sa taas. So, mga hindi pa nakakasubaybay ng mga video natin, kaya kung di nyo yun napapanood, puntahan nyo lang po sa mga last videos natin. So, okay tayo. So, dapat to sundin natin yung 3 contact. Pero okay naman. Hindi naman mahirap akyatin. Ayan. So, full weld na yung tropa. Pero tingnan muna natin ginagawa ni Bro Orly. Na bro, tapos lang natin yung tiles. Tapos na? Last na. Last na. Flooring niya eh. Waterproofing. Tapos naman yung waterproofing pero isang kanta. Sa pangungkot. Pero topping na yan bro. Ay, topping na. Uy, nag-topping ka pa eh. Na? Ano lang eh.
Para makuha yung clay niya. Sige. Okay. So dito naman, eto na. So ito na yung tree-knock natin mga kamusta na. So hindi na siya mataas, hindi na rin siya nakakauntog. Baba ka nga Deo, para makita. Ayun. Oh, di ba? Ni, doon, sa may landing. Sa may landing. Ayan, no? Matangkad si Deo eh. Nasa 5'7" din siya, gaya ko. Pero tingnan niyo naman, no? Wala na, mataas na. So, yan na lang talaga yung naging paraan natin dito. So, share natin yung mga sukat nito para makita ninyo at kung ano yung mga ginawa natin. So, maraming mga haka-haka yung iba. Maraming nagsabi na ganito, ganyan, ganyan. Eh, ngayon, ito na po yung natapos na. Kumbaga, i-cover na lang natin to, wood planks na. Ayun, okay na. Pero marami pang gagawin. Full weld pa yan, mga. Pero tingnan nyo, okay na rin, makakamusta na. So ginamit lang natin dito, channel bar lang ito. Channel bar, angle bar, tapos yan, lalagyan pa natin ng mga flat bar para dun sa ilalim at saka dito sa step natin para may dagdag lakas pa yung wood planks natin. So, atin na ibabahagi kung ano yung mga ginawa natin dito sa may hagdan, mga kamasta. Kung ano yung mga materyales at kung ano yung mga ginawa natin sukat. Ayan, kasama natin si Deo. Si Deo nasa 5'8" yan. So, pakita muna natin. Deo, akyat ka muna para mas makita nila na may husto. So, ayan. Ayan, no? Hindi na siya mauuntog. Okay, so nasa 5'8" siya. So, ibig sabihin nasa 165, 167 cm, mga kamusta, no? So, sa ngayon, ito yung bakas nung pinagtanggalan natin. Ito siya dati. Ayan. So, halos pareha sila. Bakal pa lang, mga kamusta, no? So, may pagkakaiba na. Kung talaga susundin natin yung tamang pamamaraan ng pagbabakal, eh, kumbaga, ito may posibilidad na magko-collapse. So dito sa part naman na to, mga kamusta, ang ginawa naman na natin dito ay giniba na rin natin kagaya nung nasa baba. So yun, ongoing na ginigiba kasi ganito rin yung gagawin natin. Bali ito, gumamit tayo dito ng mga bakal na kung saan sigurado ako na malakas at the same time makapit at makapit talaga. Yung kumbaga hindi ka na nag-aalala kung ito ba ay magko-collapse o kaya naman sabihin na natin na ito ba ay sigurado ba. So sa ngayon, fabrication kami, actual fabrication tayo kasi gumamit tayo dito ng mga bakal na kung saan ginamit natin dito, gumamit tayo ng channel bar na 2x5. Ayan, heavy duty to. So bali ito, meron pa siyang kasama dito, mga kamusta, tapos doon sa site na yun. So bali ngayon, binubuo lang muna natin siya, full weld at saka diretso na. So gumamit tayo dito channel bar na 2x5 na heavy duty, tapos angle bar na 2x316, mga kamusta, no? Yung mga ginamit natin dito. Tapos meron din tayong flat bar na 2x316 din lang. At saka ang gagamitin natin dito ay yung i-cover natin to ng cement board. So bubuin natin ng cement board to side at saka dito sa ilalim. Ganun din dito sa may pinaka-riser natin. So ang gagamitin din natin dito na pinaka step natin, okay, yung thread niya, mga kamusta, ay wood planks na ho siya. Wood planks na ang sukat ay 30 by 95 cm. So, may 90 cm yan, pero meron tayo naka-offset na 2 inches. Meron tayo yung draft dito, pero for now, ito, papakita ko yung actual na ginawa natin dito. Yung channel bar na yan, syempre, abutan natin ng channel bar ito. Meron na rin siyang support para dito, para dun sa may horizontal part niya, kasi ito mabubuo naman siya na matatapalan, pero sabi ko nga kahit na matatapalan yan, dapat sigurado na matibay yan, yung kumbaga hindi siya mayuyupi, hindi siya mamamaluktot, at kahit na magsabay yan, kahit sabihin na natin na one at a time na pagbaba natin, usually kasi syempre pag may nagmamadali tayo, eh dapat siguraduhin naman natin na safe din siya. Dito, yung step na ginawa natin dito o kaya yung riser na sinukat natin dyan. So, sukat natin dito, yan, 18 cm po yan. Pantay-pantay po yan, 18 cm. Lahat po ito. Kumbaga, yan. Halos lahat po ng mga riser natin ay 18 cm po yan. 18 cm, kahit patungan mo ng wood planks dito, papatungan mo rin ng wood planks dito. Ibig sabihin, 18 cm pa rin yung finish niya. So, iwas tisod, iwas disgrasya na kung saan sigurado na mas safe yung gagamit niyan.
Kasi nga, kapag ka masyado na mataas, pag tumaas na dun sa may, sabihin na natin na 18 cm, okay pa pag 20 cm, pasok pa yon. Pero para sa atin, mas maganda na naglalaro lamang siya sa 18 cm at para sigurado na maganda yung pagbaba mo, maganda rin yung pag-akyat. Dito, yung sa may tread naman natin, o kaya step natin dito, yan, 25 cm yan. Kasi nga, may offset tayo na 5 cm na kung saan may naka-offset dito na halos 5 cm na ho siya. So bali naka-nosing kumbaga yung tinatawag natin na naka-offset. So bali 30 cm yung mismong wood planks natin. Dito natin siya ibobolt. Lahat po yan ibobolt natin dyan. Meron dito, tsaka meron dito. So buo po yun mga kamusta na gagawin natin. At saka yung riser naman natin dito, ang gagawin na natin dito is cement board na po siya. Tap natin lahat yan. Ilalim, tapos yung sa riser natin. So bali dito, actually hindi pa to tapos. Full weld pa lang muna kami. And then, ang ginagawa pa lang namin dyan, lalagyan pa namin ng support, lalo na dito sa may landing. Kagandahan dito, kinapit na ho namin dito sa may wall, yung Dynabolt, dire-diretso na ho yan. And then, lalagyan pa natin ng mga support ito. Kasi pagka ganito na bakal na yung ginagamit natin, mas lighter na ho siya. So, sabihin natin na lighter, mas magaan na ho siya kung ikukumpara sa konkreto mga basta. So, mas madali pa siyang trabahuin, basta tama lamang po yung layout. Napaka-importante na tama yung layout. Actually, ito, dito sa may part na to, sa isang landing na to, ito yung start ng layout natin lagi. Start ng layout natin na kung saan lagi kayo magbe-base kung may matatamaan ba siyang beam o kaya naman slab. Kung ito buo ba siya na slab ay pwede kang mag-layout ng dapat yan kunin mo yung sukat o kaya yung height natin papunta dito sa may landing natin. So, ito, mag-start tayo ng 180 cm up to 200 cm. Kasi nga, yung 180 at saka 200 cm na yun mga kamusta, ay malaking bagay na ho yun. Lalo na Pinoy naman ho tayo, iwas disgrasya na ho yun. Ay standard na kinukuha natin na height natin para iwas untog at saka kumbaga disgrasya na maaaring mangyari sa atin mga kamusta. No? So, yan, yung mga ginawa natin dito sa may hagdan na to. At ngayon nga po, okay na. Tatapusin na lang natin to. At pipinturahan na lang din ng primer. Dire-diretso na ho yan. Okay, so antayin na lang natin yung wood planks natin dito. Salpak natin yan after na may kabit yung mga cement board. So, yung cement board na gagamitin natin dito ay 9mm mga kamusta. Para makapal na kahit na masipa yung sa may riser natin, hindi basta-basta mabibitak. Okay? Ayos na. Susunod na namin yung baba mga kamusta. Yan. So gigibay na namin yan. At dire-diretso na to. Inuna na namin itong taas para sunod na kaagad yan. So try natin. Ayan. So syempre, doble ingat lang at wala pa naman yung step natin. Ayos. So dito yung sa may riser natin dito, ayan, nakapantay na rin ho yan o kaya nakasabay pati yung sa may level na ito. Ayan, nice one. Okay na mga kamusta na, manananghalian na rin tayo habang nagpe-prepare pa yung tropa. Ayan o, kain na tayo, pabili tayo ng survival delata. Kain na tayo. Maaga tayo kakain kasi gutom na ako. Maaga pa naman yung tropa pero sabay-sabay na kami kakain. Tapos na tayo kumain. Tingnan natin yung paligid na itong site na to. So tara, at punta tayo sa kabila, sa Bambang 1.
pala ng tropa. Tanghaling tapat. Ano? 12:40 I mean. Magwawan na. Pero nakaluto naman na sila. Kaso nga lang kailangan nilang ipuro. Ayan, kain na yung tropa. Okay, nagsilang. Ay nasilang. Nalawag. Naulam nyo? Utong. Sus. Hindi, nakapang-abot Meron naman pala. Sige lang, kakatapos namin kumain. Kumain ako doon sa kabila. Bali, dito na lang yung papalitadahan. Tapos tinatapos na lang dito sa harapan. And then dito sa side. Yan na lang. So, ayan, kumakain nga yung tropa. Mamaya, ayusin na yung plumbing na ito. Tapos yung electrical na rin, sasabay na rin. So, ayan Kainan na. Kainan na. Hindi na natin abutan na nakapagluluto nila. Pero okay lang, bigyan na lang natin ng soft drinks mamaya para merienda nila. So dito halos okay naman na lahat. Then nasa last dito sa taas, second floor, yung hamba na lang naman. Tapos dito third floor, ganun din, yung hamba lang din naman na. Ayan okay. So, nagre-ready na kami para dito sa may gilid. Ayan. Sa part na to. Bale, ito yung pinalitadahan ng tropa. Ito magkalinya na to. Yung magkakatapat na bintana. Ayan, na-finish na yan. Tapos dito na lang sa part na yan. Okay. So ayos na. Nagpabali lang tayo sa tropa. Tapos nagiwan ng pang-ulam. Meron naman po ma'am. Sige po. Sige po. Tay. Ag-harness ka. Yung sa leg. Dito tayo sa project natin. Ayan na. Bayambong project. Dito tayo sa Bayambong project natin. Ayan, so ito yung apat na araw kasama nung preparation natin ng pagsasalandra, pagbubuhat ng gamit nung unang araw. Meron akong kinakatakutan dito na aso. So, bubuhat pa sila Jojo. Inakit na nila. Yung so, yung kagandahan niya kapag nagtatiles tayo, dapat yan napupunduhan ng mga gamit para dire-diretso yung paggawa. Kagaya dito. So ito titiktikan pa to. Papatiktik ko sana kaso nga lang kailangan mo muna naman ma-secure to mga to. Makakamasira. Ayan o. Unit number 2. So ito yung tiles na napili nila mga agad. Yeah. So unit 1 natin. Natilesan na rin. Bali siruho na lang niya yung gagawin. Kumbaga may papagawa ko sa mga tropa. Bukas dito na yung ibang tropa natin. Sisiruho na. Tapos doon na tayo sa taas. Ito hindi ko muna po pa tilesan to para may daanan tayo paakyat, no? At itatalis pa natin yung taas. So, bali ito yung pang-apat na araw natin. Okay na. Kumbaga yun na lang. Taas na lang.
Bali, ang susunod na dito yung painting works tsaka yung mga ibang part na kung sakali. Ayan. So, bilisan. Pati yung railing natin dito, isasubmit lang naman na natin to. And then, fabrication ka agad din, salpak ulit. So, isa sa mga chine-check natin lagi. Si Ruho. No? So, ito galing sa floor center lahat dyan, mga kamasta, no? Ayan, no? So, 60 by 60. So, ito may tutorial tayo kung ilang tiles yung napunta dito, mga kamasta, no? So, panoorin nyo na lang sa may YouTube channel natin. Pag natapos yung dalawang yan, ay taas na kami. Kaya wag na namin itong lalagyan. Yan ang bilin at bilin ko sa mga tropa para hindi magasgas yung tiles natin na pakyat sa taas. Panoorin nyo yung full video natin sa isa sa mga video natin, mga kamusta. Paano nga ba ang proseso ng pag-tiles natin. Ito kagandahan nyo pagka dito sa mga ganitong part ng project natin, yung mga tropa din nyo, nandito sila sa labas. Naghahabang ng dadaan. Ay, meron na pala. O, tingnan mo. Ang saya-saya nila. Tuloy, pati ako napatambay dito. Sasaya nila, oh. Jojo! So, tumigil na rin yung ulan. Tara, at uwi na rin tayo. Okay, nakarating na nga tayo. At yan nga papahinga na rin. Maraming salamat sa pagsama nyo sa akin sa maghapon. At kita-kita tayo bukas. Ingat po kayo lahat. God bless everyone. Bye.